Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po na manood, please click mo na yan, Jeremy's TV Manila. Anyway guys, wala nang bayad to, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So topic natin ngayon po, today's reflection. Ikaw ba yung taong walang pahinga o yung marami kang iniisip sa mga bagay-bagay, especially sa mga problemang nararanasan mo? Yan guys, marami sa atin ang mga ganyan. Parang balisa ka, hindi mo alam kung ano ang gagawin mo. So, ayon sa Salmo, chapter 91, verse 1, ang sabi dito, ang sino mang nananahan sa piling ng kataas-taasang Diyos na makapangyarihan ay kakalingain niya. Masasabi niya, Panginoon, kayo ang kumakalinga sa akin at nagtatanggol kayo ang aking Diyos. So yun guys, napakalinaw, napakaganda ng mensahe. So kung sino man daw yung nananatili sa kagustuhan ng Diyos o yung relasyon natin sa Diyos ay kanyang kakalingain guys, o iniingatan niya at inaalagaan niya. Kasi minsan, di ba, pag dumarating yung problema natin, sa gabi isip ka ng isip, di ba? Parang gusto mong matulog, yung isip mo, bukas pa. Ang dami mong problema ang iniisip, hindi ka makapagpahinga, hindi ka makatulog. Sa umaga naman, iniisip mo na naman, di ba, yung problema mo. Physical man yan, mentally man yan, emotional, o financial din. Di ba? Lahat yan iniisip mo. So, gusto mo sa umaga dahil iniisip mo pa rin, gusto mo gumabi na naman para makapagpahinga ka. Pero sa kabila ng hanap ka ng hanap ng gusto mong magpahinga ka o yung mapanatag ang kalooban mo, hindi mo siya nakikita. Dahil unang-una, kung wala ka namang relasyon sa Diyos at mahina yung pananampalataya mo. Kasi ano yan guys it's a choice kasi yan. Kasi kung gusto mong manatili ka na lang sa ganyan, na balisa ka, marami kang iniisip, di ka mapakali, kung ano-ano sumasahig sa isip mo problema, diyan ka na lang mananatili. Pero sabi nga ng Diyos na kung makipaglaban ka, di ba? Makikipaglaban ka dahil ang buhay natin dito sa mundo, journey lang yan. Maglalakbay lang tayo dito sa mundo dahil hindi ito ang permanenteng tirahan natin doon sa langit. Pero habang nandito tayo sa lupa, ay kailangan natin manatili sa Diyos. Dahil kung hindi ka mananatili, talagang balisa ka. Wala kang kapanatagan. Kahit saan mo yan hanapin yan, sa pera, sa kayamanan, o kung ano man bagay, hindi mo yan makikita. Dahil walang pinangako sa atin ng Diyos na dito sa lupa ay talagang walang problema. Wala siyang pinangako. Kahit na balik-balik ka rin naman yung Bible, wala siyang sinabi niya. Ang sinabi niya, magkakaroon ka ng peace of mind, wala ka ng problema, papahiran ng Diyos sa lahat ng luha sa langit na yun. Perfect life na yun nandun. So habang nandito tayo, importante, yung relasyon natin sa Diyos. Kasi minsan, di ba, tayong mga tao, iniisip lang natin o lumalapit lang tayo sa Diyos kapag may matindi ka ng problema. Di ba? Naubos na yung pera mo, may nagkasakit sa pamilya mo, may problema kang relasyon sa pamilya mo, di ba? Karamihan, ganyan lahat ang ating mga nagiging problema. At yung time na yun, pagka dinaranas na natin yun, dito na tayo lumalapit, nagiging malapit sa Diyos, di ba? Na gusto mo yung kagalingan ng pamilya mo o nung asawa mo, anak mo, ay gumaling. O kaya naman, sa financial, di ba? Sa finances, gusto mong makaraos sa lahat ng babayaran mo at saka gastusin. So pagka ganon, nagiging malapit tayo sa Diyos. Marami pa sa atin yung ganon, di ba? So sinasabi dito, sa aral natin binasa, kailangan, anumang estado natin sa buhay, manatili tayo sa Diyos. Di ba? Kagaya guys, hindi naman perfecto tayo, hindi rin naman tayo banal. Di ba? Pero kami, ano mong mangyari? Salat man sa financial, di ba? May problema man sa physical, o kung ano pa mang klaseng problema yan, mabigat man yan, magaan, o kung ano-ano pa man. Dahil lahat naman tayo may
kanya-kanyang problema tayo. So, ang ginagawa namin, ano na, tuloy lang. Pagkagising mo, magdasal ka sa Diyos. Magpasalamat ka. Di ba? Sa maghapon na gagawin sa trabaho mo, gabayan ka niya. Sa gabi, bago ka matulog, magpasalamat ka ulit. Kasi nakaraos ka, hindi ka niya pinabayaan. 10 ng iyong pamilya. Lalo na kung wala namang may sakit sa pamilya mo, hindi man ganun karaming pera, nakaraos lang, malaking bagay na yun. Blessing na yun. Yung paggising mo pa lang, blessing na yun sa iyong buhay, di ba? At siyempre, huwag mong kalimutan yung magsimba ka kada linggo, di ba? Gaya na sabi ko, hindi man perfecto every Sunday, dapat mas marami. Diba? Sa isang buwan, di ba? 3, isa absent ka. Pero mas maganda kung wala kang absent. So, depende sa sitwasyon. Pero importante doon, ano man ang estado mo sa buhay, magaan man ang buhay mo, wala kang masyadong problema, maayos man yung wala kang masyadong iniisip, walang may sakit sa inyo, di ba? Yung pera mo, sakto lang, nakakaraos, manatili ka sa Diyos. Yun ang sinasabi dito. Para yung pagkalinga ng Diyos ay nasa atin. Hindi rin talaga tayo pababayaan. Dahil hindi naman sa kagaya ng genie o ATM guys na problema ka ngayon sa pera, Lord, pag milagro ka ng ATM, mag-withdraw ako. Parang gano'n, di ba? Hindi gano'n. So, ano man ang estado natin sa buhay, mabigat man ang problema mo, hindi mo mabigat, kataptaman lang, manatili tayo sa Diyos. Yung relasyon natin, guys, hindi mo tayo banal, hindi man tayo, pare-pareho naman tayong makasalanan, pero majority sa ating ginagawa ay dapat kabutihan. At pagtulong sa ating kapwa. Di ba? Parang ganito lang yun, di ba? Pag sa ating mga anak, di ba? Minsan napapansin nyo, di ba? Nagiging malambing yung anak mo, nagiging mabait sa'yo pag may kailangan siya. Pero bakit yung mga inuutos mo, pinagagawa mo, hindi naman niya ginagawa? Parang gano'n, di ba? Parang gusto ka lang niya pag may kailangan siya. Mabait lang siya pag may kailangan siya. So, parang weird, di ba? Parang gano'n. Hindi tama. Kasi parang pag may kailangan ka lang, tsaka mo lang sa anak. Pag wala ka ng kailangan, di ba? Hindi mo nakilala yung Diyos. Makakalimutan mo na, hindi ka lang darasal, hindi ka na magsisimba. Kasi nga, okay naman ang buhay mo, wala ka nang mabigat na problema, maayos naman ang pamilya mo. So, yun ang sinasabi ng ating Panginoon, na sana, ano mang estado natin sa buhay, patuloy tayong manampalataya at i-maintain yung relasyon natin. Kung ano para sa kanya, bigay natin. Yun ang gusto ng Diyos. Kasi hindi lang sa oras ng kagipitan, di ba? Kaginawahan, parang sa mga kasawa, di ba? In better or worse, di ba? Till death do us part. Dapat ganun. Ganun din sa Diyos. Kung sa asawa, ganun. Dapat sa Diyos ganun din. Na lahat ng sitwasyon, lahat ng oras, mananatili tayo sa Kanya. So, tayo po magdasal. Maraming salamat po, Lord. Patawaran niyo po sa aming mga kasalanan kay na. Salamat po sa paalalang ito, Lord, na minsan nakakalimutan ka namin dahil wala naman kami problema, mais naman ng buhay namin, Lord. Tulungan niyo po kami na paalala lagi na ang relasyon namin sa iyo dapat hindi nagbabago at nananatili sa iyo, Lord. Tulungan niyo po kami, Lord, na magawa namin sa punang aming pamilya. At sa kapatid namin nanonood ngayon ng aking vlog, kung may mabigat ka mong problema, matinding karamdaman, may cancer ka na, may taning ka na sa buhay, o ano mang matinding karamdaman mo sa iyong katawan. Pero sa financial, ganun din, guys. At ganun din sa relasyon. Sabayin mo ako sa simpleng panalangin na epektibong-epektibo. Basta manalig ka lang at magiging answer prayer ka lang. So, Lord, i-bless niyo po kapatid namin ngayon nanonood ng aking vlog. Lalong-lalo na yung may cancer na, stage 4, bedridden na, Lord. O kung anumang uri karamdaman na mabalot sa kanyang katawan, Lord, ipuhin niyo po, Lord, ng iyong mapagpalang kamay. Yakapin niyo po, Lord. Aplusin niyo po, Lord. Tanggalin niyo po, Lord, para sa kanyang pamilya. Ganun din po, Lord, sa mga pamilyang nawasak na, nagkasira-sira na, nagkaaway-away na, Lord, dahil sa hindi pagkakaunawaan. Ibalik niyo po magandang relasyon, pagbikis-bikisin niyo po muli ang kanilang pamilya. Ganun din po sa
Sa mga problema, Lord, alos kami naman, Lord, sa financial, Lord. I-bless niyo po ang mga hanap buhay namin. Lalong-lalo na po yung kapatid namin. Walang-wala, Lord. Ultimong pagkain, pambili ng ulam, panggastos, pamasahe. I-bless niyo po ang hanap buhay nila, Lord. Gabayan niyo po, Lord, para sa kanilang pamilya. So, ang lahat ng ito ay hiniling namin sa matamis na pangalan ng ating Panginoon Jesus sa mga to God all be the Lord. Sana naman ang Espiritu Santo. Thank you very much po.